Ang nakaraan, nagpasya nang bumalik ang ating bida sa kanyang angkan, at dito tulad ng pangako ng Marquess ng Branford, sinamahan si Ghislaine ng mga maharlika, patunay na talagang kaalyado na ni Ghislaine ang mga maharlika sa kabisera. Nalubos na gulat ang mga taga per diem sa kanilang nakitang hukbo, dahil ang alam nila ay wawasakin sila nito dahil sa ginawang kapangahasan ni Ghislaine. Pagpapatuloy, may tiyagang pinagmasdan ni Swalter ang papalapit na grupo. Ang kanilang mga watawat ay kamakaway sa hangin, naglalahad ng mga sikat na sagisag ng maharlika, ngunit kakaunti lamang sila. Ang mga karwahe naman ay halos bumababa na sa bigat ng kargamento. Kumunat ang noo ni Swalter. Bakit nagdala ng mga supply ang mga vanguard? Hindi man lang sila nagdeklara ng gyera, bigla na lang dumating. Kahit pagaano kalakas ang pamilya ng hari, hindi ba't sobra na yata ito? Sa kabila ng matapang niyang pananalita sa harap ng kanyang mga tauhan, ang puso ni Swalter ay kumakabog sa matinding takot at kaba. Isang parteng bahagi ng kanyang sarili ay nag-isip kung mas mabuti na bang sumugod na lang at magmakaawa ng kapatawaran. Anong klaseng pagkakamali ba ang nagawa ng kanyang anak para magkaisa ang mga mataas na maharlika na magpadala ng mga sundalo laban sa kanya? Habang papalapit ang mga ito, lalo siyang pinagpapawisan, at ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Biglang huminto ang mga puwersang papalapit sa pagkakita sa mga tauhan ni Swalter. Huminto din siya at maingat na pinagmasdan ang kabilang panig. Mahal na kamahalan, mas makabubuting harapin muna natin ang kanilang commander at alamin kung ano ang nangyayari, pagmumungkahi ni Homer. Tumango si Swalter at sumulong. Sa paggalaw niya, ilang nakakabayo mula sa kabilang panig ang humiwalay at sumulong din. Magaling silang sumakay. Tingnan natin kung sino sila, ha? Ang mga papalapit ay tila pamilyar sa kanya. Lalo na ang binatang nangunguna sa kanila. Ang lalaking iyon, siya ay kasing gwapo ng aking anak. Sabi ni Swalter sa sarili. Nang makilala ni Swalter ang mukha ng binata, siya ay nagulat at sumigaw. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Swalter dahil hindi ito kamukha ng kanyang anak, kundi ang kanyang anak mismo na naging magandang lalaki lang dahil sa pangpaganda nito. Ang nangunguna ay si Ghislaine. Ang mga kasama niyang nakasakay sa kabayo ay sina Belinda at iba pang malalapit na tauhan ng kanyang anak. Bakit narito ang kanyang anak, sa gitna ng grupo na may mga watawat ng mga maharlika? Sa tindi ng pagkalito, hindi makapagsalita si Swalter. Si Ghislaine naman, napapalapit, ay naguguluhan din at nagtanong, Ama, anong ginagawa mo rito? Pagtataka ng ating bida dahil bihis na pangdigma ang kanyang ama. Ako, naghahanda para sa labanan. Labanan kanino? Laban sa inyo. Bahagyang natigilan ang dalawa, lalo na si Ghislaine, napapaisip ito kung bakit kakalabanin sila ng kanyang ama. Pareho silang natahimik at tulala. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa wakas, si Homer ang pumutol sa katahimikan, na halos mamaluktot sa pag-aalala. Babatang kamahalan, buhay ka. Anong nangyayari? Ano ang nangyari sa kabisera? Takot na tanong ni Homer. Bumalik lang ako mula sa pagbebenta ng mga pampaganda. Ang kanyang tono ay napakakaswal, na para bang walang nangyari. Dahil dito, lalong nagtanong si Homer, kung walang nangyari, bakit nagpadala ang pamilya ng hari at mga maharlika ng mga tropa nila rito? Nako, sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan dito, sabi ni Ghislaine, dahil nababasa na niyang may maling balitang dumating sa kanyang angkan. Sa pagbabalik ng kaunting katinuan ni Swalter, nagtanong din siya, narinig ko ang chismis na nagkaroon ka ng alitan sa Marquess ng Branford. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga tropa? Ngayon naiintindihan ko na kung ano ang nangyayari. Wala talaga, nagkaroon lang ako ng magandang kasunduan sa Marquess, sabi ng ating bida. Isang kasunduan, pero ang sabi-sabi, ikaw ay ikinulong ng Marquess ng Branford. Hindi ba't ginawa kanilang bihag? Totoo na nakulong ako sa loob ng kalahating buwan, ngunit iyon ay para gamutin si Rosalind. Well, kung nabigo ako, hindi ako makakatakas. At ang mga bagay-bagay ay lumalaki, ngunit dahil nagtagumpay ako, wala nang problema. Umiling si Ghislaine at nagpatuloy. Dahil mukhang nakakalito, ipapaliwanag ko ng mabilis. Maikling ipinaliwanag ni Ghislaine ang nangyari sa kabisera.
Habang tumatagal ang kwento, ang mga mukha ni Walter at ng kanyang mga tauhan ay napuno ng gulat. Pumayag ang Marquess ng Branford na maging iyong tagapag-alaga kapalit ng paggamot sa kanyang anak. Gulat na nanlalaki ang mga mata ng kanyang ama at ng mga hangal na kasama nito, na lagi na lang tingin sa ating bida ay isang pasaway na bata. Oo, at sina Count Aylesbury at Norton, bukod sa iba pa, ay nagbibigay ng suporta sa iyo. Oo, patuloy na mixing sagot ng ating bida sa mga katanungang puno ng pagtataka kung paano ito nagawa ng ating bida. At ikaw ay naging miyembro ng Royal Faction. Ay, pati na rin kayo, ama. Bakit ako? Pagkabiglang tanong ni Walter. Ganyan ang kinalabasan. Nalunok ni Walter ang kanyang laway, sinusubukang ayusin ang lahat sa kanyang isipan. Sa simula pa lang, tapat na siya sa pamilya ng hari, kaya't hindi naman siya naiiba sa Royal Faction. Ang pagkakaiba lang ay hindi nila siya isinama dati at binaliwala. Posible ba ito? Gaano man niya isipin, hindi ito makatuwiran. Kaya, tiningnan niyang muli ang hukbo na nasa likod ni Ghislaine. Ang mga watawat ng pamilya ng hari at mga matataas na maharlika ay kamakaway pa rin sa hangin. Kung ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang, hindi magkakaroon ng sapat na buhay ang kanyang anak para mabuhay. Totoo ba ito? Maaari ba itong maging totoo? Sa pagkakita sa isang hindi kapani-paniwalang sitwasyon na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata, naramdaman niya na tila nawawala na siya sa sarili. Kahit ang magandang balita ay kailangang nasa loob ng isang tiyak na limitasyon para maging purong kagalakan. Kapag ang isang bagay ay masyadong maganda, ito ay sa halip ay nagdudulot ng hinala at pagkabalisa. Ipinikit ni Walter ang kanyang mga mata. Panaginip lang ito, sabi ng ama ng ating bida sabay hinga ng malalim. Ama, kung imumulat ko ang aking mga mata, babalik ako sa katotohanan. Ama, sigaw ng ating bida, umalas ka. Mga mapanlin lang na bagay, sabi ni Walter sa sarili na parabang na maligno ito sa mga nangyayari sa kanya. Imunulat ni Walter ang kanyang mga mata, ginagamit pa ang kanyang mana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag, puno ng sigla. Ngunit, ang tanawin sa harap niya ay hindi nagbago. Pareho pa rin. Totoo nga, si Ghislaine ay bamulong sa pagkadismaya dahil sa kakulangan ng wastong pag-uusap. Ama, anong nangyayari sa iyo? Paumanhin, napakahirap lang talagang paniwalaan. Ito ang katotohanan, kaya tanggapin mo na lang. Sige, sagot ng ama ni Ghislaine na hindi makapaniwala ito sa mga nangyayari. Hindi lang si Walter ang hindi makapaniwala sa paliwanag ni Ghislaine. Si Home-Earn, ang chief overseer, ay mabilis na nagsalita, halos nabulol sa kanyang pagmamadali. Babatang kamahalan, totoo ba talaga ang kasinungalingan na iyan? Bakit naman ako gagawa ng isang walang saysay na kasinungalingan na madaling mabunyag? Hindi, pero, maaari ba talagang maging totoo ito? Paulit-ulit na tanong ng mga hangal na ito, iyon ay dahil matagal na panahon nang hindi pinapansin ng mga maharlika sa kabisera, kaya imposible ito sa kanilang pananaw. Ang isipan ni Home-Earn ay umiikot. Ang Marquess ng Branford ay naging tagapag-alaga niya. Ang lalaking iyon, na tinatawag na pinakamakapangyarihang tao sa kaharian. At ngayon, lahat ng prominenteng tao sa kaharian ay nag-aalok ng kanilang suporta at pagtulong. Kung totoo ito, nangangahulugan na si Ghislaine ay opisyal na naging isang mas maimpluwensyang maharlika kaysa sa kanyang ama, si Count Ferdium. Ito ang kapangyarihan ng pagmamaniobra sa politika na higit pa sa simpleng titulo. Dati, siya ay isang mayaman na panggulo lamang, ngunit ngayon ay bumalik siya bilang isang panggulo na may matatag na suporta. Hindi na siya mahawakan dahil kinokontrol niya ang daloy ng pera, ngunit ngayon ay nagkaroon pa siya ng matinding suporta. Ito ang tingin ng karamihan sa ating bida. Ilang sa mga tauhan na sumunod kay Walter ay umikot ang mga mata at pinagpawisan ng malamig. Bakit? Bakit susuportahan ng ganoong mga makapangyarihang tao ang magulong bata na iyon? Sila ba ay sabay-sabay na nababaliw? Patuloy na pagsasalita ng puno ng pagtataka sa mga nangyayari. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Walter ay lumiwanag, at nagsalita siya. Kung gayon, ang lahat ng mga karwaheng iyon, siguro. Oo, tama ang iniisip mo. Sila ay inorganisa ng Marquess ng Branford at ibinigay sa amin, sagot ng ating bida. Ito ay isang dowry. Mixing sambit ng ama ng ating bida na bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Pakiulit.
Pagkabiglang tanong naman ng ating bida. Gina mo ang anak na babae at naging tagapag-alaga mo pa ang ama ni Rosalind, kaya natural, ang susunod na hakbang ay kasal. Sigurado akong hinangaan ka niya sa iyong iba't ibang kasanayan. Ha, sabi ng ama ng ating bida na ngayon ay tuwang-tuwa sa nangyari. Pinagsama-sama ni Walter ang sitwasyon sa pinakamaliwanag na senaryo na naiisip niya. Kahit gaano pa kagaling gamutin ni Ghislaine ang kanyang anak, masyadong marami ang mga regalo para lang maging isang tanda ng pasasalamat. Kaya, iisa lang ang sagot, ito ay isang dowry, na ang kanyang anak ay ikakasal sa anak ng Branford. Si Homeurn, na nakatayo sa tabi niya, ay labis na natuwa na halos sumabog siya sa tawa. Oh, maligayang bati, pagkatapos masira ang iyong nakatakdang kasal kay Amelia Rayfold, kami ay labis na nag-alala, ngunit ngayon kami ay magiging biyenan ng Marquess ng Branford. Ito ay tunay na isang pagpapala para sa pamilya, isang selebrasyon, sigaw nito na talagang mga nasaron na ng bait sa mga nangyayari ngayon, at biglang ikakasal pa ang ating bida nang hindi niya alam. Haha, masyado mo namang dinidibdib. Ngunit sa totoo lang, hindi ba't magaling ang aking anak? Sigurado akong kinilala nila iyon sa kanilang panig, sabi ni Walter kay Homeurn, na panay kasalanan na ang laman ng isip ng mga ito. Oo naman. May pera siya, may kasanayan siya, ano pa ang kulang niya? Siguro, medyo magaspang siya, ngunit kapag nakasal na siya sa pamilyang iyon, aayusin siya nila. Tama, masayang-masaya na pag-uusap ng mga ito, na para bang wala ang ating bida sa tabi nila. Ang mga tao mula sa pamilya ni Count Ferdinand ay hindi maitago ang kanilang kagalakan. Ang kanilang nakaraang tensyon ay tila wala na sa lugar ngayon na hindi pala ito isang malaking problema. At bukod pa roon, ang marinig na si Ghislaine ay magiging manugang ng Marquess ng Branford, paano sila hindi magiging masaya? Si Ghislaine at ang kanyang mga malalapit na tauhan ay umiling habang pinapanood ang tagpong ito. Sila ay nag-aalinlangan sa una, ngunit ngayon na naniwala na sila, sobra-sobra naman ang kanilang reaksyon. Kailangan nilang itama ang hindi pagkakaunawaan, ngunit lahat ay labis na tuwa kaya't mahirap humanap ng tamang sandali para putulin ang kanilang usapan. Bumantong hininga si Ghislaine at nagsalita sa kanyang masayahing ama. Hindi yan dowry, casual na sambit ng ating bida para putulin ang kasiyahan ng mga taong nasa paligid niya ngayon. Hindi ba? Hindi. Hindi talaga. Ang kapaligiran ay naging napakalamig sa isang iglap. Si Walter, na nakakaramdam ng awkward, ay umubo ng ilang beses bago nagtanong. Kung gayon, ano ang mga iyon? Tanong nito sa kanyang anak, na lubusang nagtataka, na nabasag kasi ni Ghislaine ang kanilang kasiyahan. Iyon ay mga supply na ipinadala sa Ferdinand. Isang royal scribe ang kasama, kaya dapat mong pakinggan ang natitirang paliwanag. Mula sa pamilya ng hari. Si Walter ay nagulat, talaga bang nagpadala ang pamilya ng hari ng isang tao hanggang dito? Sa pagbilang ni Ghislaine at pagtango, isang marangal na mukhang nasa gitna ng edad na lalaki ang lumapit na may ngiti. Binabati ko ang matapang na lobo ng hilaga, Margrave ng Ferdinand. Ako si Baron Andy Shear, isang scribe ng pamilya ng hari. Maligayang pagdating. Ano ang nagdala sa iyo hanggang dito? Ako ay dumating upang iparating ang mga salita ng kanyang kamahalan, ang matalinong hari. Papakiusap, magpatuloy ka. Sinubukan niyang manatiling kalmado ngayon na mayroon na siyang ideya sa sitwasyon, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig ng walang dahilan. Iba na ang Marquess ng Branford ay kasama, ngunit hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung bakit sumusuporta din ang pamilya ng hari sa Ferdinand. Sa pagkakita sa mga kinakabahan at awkward na mukha ng mga tao mula sa Ferdinand, hindi maiwasan ni Baron Shear na makaramdam ng kaunting hinala. Sila ba ay nagpaplano ng paghihimagsik o kung ano? Mukhang kakaiba ito, ngunit ang paghukay sa ganoong mga potensyal na banta ay trabaho ng isang inspector, hindi sa kanya. Tulad ng isang bihasang administrador, inilabas niya ang isang marangyang scroll at nagsimulang magbasa. Bilang pagkilala sa mga kapuri-puring pagsisikap sa pagtatanggol sa mga hangganan ng kaharian, kami ay nagpapadala ng mga supply kay Count Ferdinand. Bukod pa rito, sa panukala ng Ministro ng Panloob at sa nagkakaisang kasunduan mula sa mga maharlika ng Advisory Council kasunod ng wastong pamamaraan,
ang hinaharap na suporta para sa Ferdiem ay tataas ng higit pa sa kasalukuyang antas, wala kaming duda sa iyong katapatan sa pamilya ng hari. Ang mensahe ay nagpatuloy sa isang walang katapusang daloy ng mga matitingkad na pananalita, sapat na mahaba para maging nakakapagod. Sa simpleng salita, nangangahulugan ito na magbibigay sila ng kaunting suporta sa Ferdiem sa hinaharap. Nang matapos ang mensahe, ngumiti si Baron Shear at sinabi, sa susunod na taon, ang saklaw ng suporta ay bahagyang bababa. Sa pagkakataong ito ay nilayon upang bumawi sa mga nakaraang pagkukulang. Si Swalter at ang kanyang mga tauhan ay naiwang walang imek, nakanganga. Hindi nila kayang i-proseso ang sinasabi ni Baron Shear. Ang Marquess ng Branford ay naging tagapag-alaga ni Ghislaine, at ngayon, ang agarang suporta na ito. Wuho! Hindi napigilan ni Homer ang sarili at sumigaw sa kagalakan, at ang ibang mga tauhan ay sumabog sa tuwa at hiyawan. Ang ating mga problema ay sa wakas ay tapos na. Sa dami nito, maaari na tayong mag-focus lamang sa mga depensa sa Hilaga sa buong taon. At nakakakuha din tayo ng suporta mula sa ibang mga estate. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Lahat ay labis na natutuwa na hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanilang sarili. Ang mga bagay-bagay ay bumuti ng kaunti pagkatapos magbigay si Ghislaine ng suporta sa runestone, ngunit hindi sapat upang lubos na mapayapa ang kanilang isipan. Higit sa lahat, labis na hindi komportable na laging kailangang mang-istorbo kay Ghislaine. Nagmamakaawa na ibahagi ang anumang mayroon siya. Ngunit ngayon, sa opisyal na suporta direkta mula sa pamilya ng hari, ang sitwasyon ay ganap na iba. Ngumiti si Swalter at sinabing may kontento. Hahaha, ngayon ang pananalapi ng estate ay tunay na uunlad. Magaling, Ghislaine. Ngayon hindi na ako kailangang gumawa ng anumang mapagpakumbabang kahilingan sa aking anak. Maaari kong mabawi ang aking autoridad bilang isang ama, masayang sabi ni Swalter sa kanyang sarili, dahil halos magmakaawa ito sa kanyang anak na bigyan siya ng tulong sa kanyang teritoryo sa Perdiem. Si Homer ay nagsalita din. Ang batang kamahalan ay tunay na nakagawa ng isang malaking bagay. Haha, kami ay nahirapan sa pamamahala ng budget, kailangang magkaskas ng maliliit na halaga ng runestone dito at doon, ngunit ang mga bagay-bagay ay naging maayos. Sa anumang kaso, nagtrabaho ka ng husto, batang kamahalan, hihihi. Tulaga bang naisip mo na kami ay nasa ilalim ng iyong awa magpakailanman, ikaw na pilyo? Hey, sabi ng mga ito na may patapik-tapik pa sa ating bida. Ang ekspresyon ni Homer ay nagpakita pa ng kaunting pagsuwi, isang resolusyon na hindi na siya gagawa ng anumang mapagpakumbabang kahilingan. Sa ganitong uri ng taunang suporta, ano pa ang dapat pagsisihan? Si Albert, ang treasurer, na karaniwang nagpapanatili ng isang walang emosyon na saloobin, ay ngayon ay abala sa pagiging masaya. Kailangan nating suriin kung ang mga supply na ipinadala ay tumutugma sa listahan at ayusin ang lahat. Dapat nating alagaan ang kung ano ang sa atin pagkatapos ng lahat. Oh, batang kamahalan, ang pangako mo na magpapamahagi ng pagkain sa ilang buwan, sa tingin ko hindi mo na kailangang gawin iyon. Hahaha, kung gusto mo ng bahagi ng mga supply, batang kamahalan, kailangan mo itong hilingin sa amin, sabi nito na ngayon ay niyayabangan pa ang ating bida, na kung tutuusin ang lahat ng saganang nakuha nila ay dahil kay Ghislaine. Si Swalter at Homer ay sumabog sa malakas na tawa. Hahaha, eksakto, lahat ay sa atin na ngayon. Sa wakas ay gamitin natin ito ng walang alalahanin. Habang ang lahat ay naliligo sa kanilang kaligayahan, si Baron Shear ay kinamot ang kanyang pisngi ng awkward at nagsalita. Hindi ito lahat pupunta sa Ferdiem. Ha? Sabay-sabay na natigilan at nanglaki ang mga mata na halos luluwa na sa gulat nang marinig nila na hindi pala ito lahat sa kanila. Ang mga mata ni Swalter ay nanlaki sa pagtataka. Anong klaseng walang katuturan ang sinasabi nito? Sabi nila ang mga supply ay ipinadala sa Ferdiem, kaya bakit hindi nila makukuha ang lahat? Nag-aalangan si Baron Shear, halatang hindi komportable, bago nagpatuloy. Ang pamamahagi ay hahawakan ni Baron Fenris. Ang mga mukha ni Swalter at ng mga tao ng Ferdiem ay naging kasing tigas ng mga estatwa. Dahan-dahan silang lumingon, upang makita si Ghislaine na nakatayo na nakakros ang mga braso, na may isang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. At ayun na nga, sa huli nasa ating bida Perrin ang huling hawak-hak.
Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!